Andito nga pala ako sa sementeryo. Pwede bang sabihin yung lugar na to? Sementeryo pala. Teng? Sementeryo lang. Sementeryo lang. Sementeryo sa Cavite. Sementeryo to. Puro nicho na sa likod ko. Paano ko ba ipapakita? Maniniwala naman kayo kahit hindi ko ipakita. Nandito ako sa isang stand. Ito? Hindi. Ano? Ano yun? Ano yung bata? Bata. Uy, ang laki ng aso. Uy, nakatingin sa akin. Uy, putang ina niya, nakatingin sa akin. Hindi. Wala, aso normal na aso lang. Si Brownie yun, yung sa mayan. Naku kayo. Ang laki. Nasa nicho kasi. Gumanon pa siya sa akin, oh. Sabi niya. Tumingin pa ng gano'n. May yung bata dito. Parang ano tumawag bata. Okay. Nandito ako ngayon para mag-content. Subukan ko kayong kwentuhan ng isang story na ano siya? Case. Ano bang tawag sa case? Kaso? Criminal case. Isa siyang criminal case. Isa siyang criminal case na may kinalaman sa, of course, paranormal. Kung naalala niyo yung kwento ko dati, si Mariko Ichiko, hindi lang siya ang nakagawa ng nagawa ng yun. Diba, na-solve niya yung sarili niyang kaso? Nalaman kung sino ang ganda. Ganda ng lightning. Yan, gamitin mo yan. Hindi, behind the scene. Behind the scene. Hindi lang siya ang nakagawa nun. Nagawa rin yun ng isang Mariko Ichiko is a Japanese and ang isa pang nakagawa nun ay isang Pilipino. Kilalanin natin si Teresita Basa. I have to use this kasi nandito ko sa isang lugar na mawawala talaga yung focus ko. Kakalimutan ko talaga yung story. Kaya I need kodigo. Si Teresita Basa ay not-migrate sa Chicago, Illinois when she was 30-year-old to study music. Later on, nagtrabaho siya as a respiratory therapist sa Edgewater Hospital. Parang ang dahil bumubulong. Walang bumubulong. Si Teresita Basa ay kilala ng kanyang mga kaibigan at katrabaho bilang mabait, responsable, tapos sobrang dedicated niya sa trabaho niya. Maalaga siya sa mga pasyente niya at talagang very, very helpful siya. Noong February 21st, Uy! May kulabog! Hindi niyo ako tatantanan. Mga dibil kayo. Noong February 21st, 1977, isang kapitbahay ang tumawag ng fire department dahil sa isang malaking smoke na nanggagaling sa isang apartment building. Saan pa kayo? So yun, dumating naman agad yung mga bumbero. Tapos, pagpasok nila sa apartment ni Teresita, nakita nila sa loob ng sala ang isang mattress na nasusunog. Doon ang gagaling yung fire, doon ang gagaling yung malaking smoke. Nakapulan nila agad yung smoke, natanggal nila agad yung fire, hindi na natuloy yung sunog. Tapos, napansin nila doon sa mattress na parang nakaumbok siya, parang may something sa ilalim. So, ang ginawa ng mga bumbero, tinanggal nila yung mattress. Pagtanggal nila ng mattress, nagulat sila dahil tumambad sa kanila ang nakahubad na katawan ni Teresita Basa. Teresita Basa was 48. Puto. Alis kaya kayo dito ngayon?
Mga libo. Ginagawa ko kutsara. Ano ba yan? Tangina kasi yung paper bag mo pa sa dalawa. Tapos, Natatawa na kami. nakakatawa yun? Kasi kumakain yung san mo. Pinalayo ko na sila. Huwag masyadong malayo. Mga istorbo sa buhay. Si Teresita Basa ay 48-year-old ng mga panahon yun. Bukas may kabaong. Dito mo yung kabaong. Wait lang. Kabaong ka. Ayan, bukas. Tapos yung sako, may lamang ano yun, may lamang bungo. May lamang bungo. May kabaong doon? Bukas. Saan? Dito, ito sa ito. Dito. Oh? Opa. Maputi yata yun. Hindi na ako matatapos kung dito kong tatlo. Tingnan mo mamaya. Lipat kaya ako doon. So Teresita Basa was 48-year-old back then. Police searched the whole house. At wala naman silang nakitang nawawala or whatsoever. Intact naman yung mga gamit. Pero they also found a note sa coffee table na may nakalagay na get theater tickets for AS. At that time, hindi ito masyadong binigyan ng pansin ng mga pulis kasi take note that it was 1970s and sobrang normal lang sa kanila yung mga sticky notes, yung ino-notes mo yung everyday life mo, yung everyday na kailangan mong gawin, kailangan mong maganto, magganyan, isusulat mo sa note, tapos stick mo kung saan-saan. So, they thought it could be nothing, ganun lang, hindi lang nila pinansin. In-interview ng mga pulis ang pamilya at kaibigan ni Teresita. Wala naman silang maibigay na information that could help. Ang tanging parang nagiging suspect nila is yung boyfriend ni Teresita back then. Kasi nga daw, lagi nga daw silang nag-aaway, ganun. Pero, syempre, normal naman yun sa magkarelasyon, di ba? Yung nag-aaway kayo. At isa pa, wala silang mahanap na ebidensya na talagang magtuturo dun sa boyfriend ni Teresita na siya ngayon may gawa ng krimen. So, for months, the case went cold. Walang nangyari sa kaso, walang witness, walang makuhang witness, walang ebidensya. Minit. So, hindi nga masolve yung kaso kasi nga, walang clue, walang witness, walang suspect. But after 6 months, Jose Chua went to the police station and made the case reopen. Ayon sa salaysay ni Jose Chua, ayon sa salaysay ni Jose Chua, ang kanyang asawa na si Remy ay nagtatrabaho rin sa Edgewater Hospital at ang kanyang asawa umano ay sinasanditan ni Teresita Basa. It first happened when Remy was tired, sobrang pagod ni Remy galing sa kanyang shift at naisip niyang magpahinga muna sa kanilang nurses quarters. Pagtulog niya doon, akala niya nananaginip lang siya. Pagmulat niya kasi ng mata niya, nakita niya sa corner ng room si Teresita Basa. Pero binaliwala niya yun, hindi niya yun masyadong pinansin. Inisip niya baka pagod lang siya. Baka sobrang pagod lang siya sa trabaho at that time, kaya hindi niya yun masyadong inisip. Nung gabi ding yun, umuwi si Remy ng sobrang pagod na pagod. Nakasalubong niya yung asawa niya, si Dr. Jose Chua. At doon nga, tinanong siya nito, sabi sa kanya, tinanong siya kung kamusta naman siya. So sinabi niya, pagod lang siya, matutulog na siya. So dire-diretso nga siya, pumasok na siya sa kwarto, natulog siya, humiga na siya, tapos natulog na siya. Tapos, pinabayaan lang siya ni Dr. Chua. Pagkatapos noon, sumunod na siya, humiga na siya sa kama, nang mahimbing nang natutulog si Remy. Nagsimula siyang umungol na tila nananaginip. Nilapitan siya ni Jose Chua
and asked her what's wrong. He was shocked by the response. Remy and Jose are both Filipinos, by the way. So, naiintindihan nila yung sinabi nung natutulog na si Remy. Ang sabi niya, "Doktor, tulungan mo ako. Ang pumatay sa akin ay nasa laya pa." Tagalog sinabi ni Remy. So, naguluhan yung doktor. Naguluhan yung doktor kasi, ano sinasabi mo? Remy, anong sinasabi mo? Parang ganun yung dating sa kanya. Tapos, sumagot siya, "Ako si Teresita Basa." At that time, wala namang idea si Dr. Chua kasi hindi naman siya nagtatrabaho sa same hospital. So, hindi niya talaga kilala kung sino si Teresita Basa. Wala siyang idea kung ano nangyari kay Teresita Basa. At saka isa pa, yung voice ni Remy that time is ibang-iba. Hindi yun yung normal Remy na kilala niya. Si Remy that time ay parang nasa possessive state. Yung parang meron siyang son. Parang hindi siya yun. Parang iba yung nasa katawan niya. Sinasabi nito sa kanya na pumunta siya sa police station at i-report yung nangyaring krimen. Di umano, sinabi pa ng natutulog na si Remy kung sino ang pumatay sa kanya. Noon nga ay pinangalanan niya si Alan Showery. Ito umano ang pumatay sa kanya. Tumagal na mga 30 minutos ang pakikipag-usap ni Dr. Chua kay Teresita Basa na nasa katawan ng kanyang asawa. Matapos magbalik ni Remy sa kanyang sariling katawan, wala na siyang maalalang kahit ano. Diba, normal naman yun sa mga nasasaniban. Wala silang maalala kung ano yung nangyari, kung ano yung nangyari sa katawan nila nung may sanib sila. Ang mga bibil nandito talaga. Pumunta yung usap, dapat dyan naangat sa'yo. Okay. Kasi nata nila. Sa camera. Ito ka, oh. Sa camera kasi. Yung budget na dibil. Oo, low budget bibil. Para may pa-effect. Sige na, galingan mo. Hanggat di ako natatapos dito, wag kang titigil ng kaihibak doon. Tapos na kayo mag-content? Ikaw lang nga lang inaantay. Ay, nakakaya naman. Podcast na tayo. Pag-podcast na. Sige, kayo na. Hindi na lang. Doon kami sa labas. Okay ka lang dito? Kaya mo kayo man. Doon na. Parang normal meaning yun. Saan nawawala? So, yun na. Takot kasi yung mag-asawa na isipin ng mga tao na parang nasisiraan sila ng ulo. Kaya binaliwala nila yon. Hindi nila inintindi yun. Kinalimutan nila yung nangyari. Parang walang nangyari. Pero ilang araw lang ang lumipas nang sinaniban ulit ni Teresita si Remy Chua. This time, galit na galit si Teresita. Nakita ni Dr. Chua yung galit ni Teresita noong tinanong siya nito kung bakit hindi pa rin sila pumupunta sa mga pulis. Nakiusap si Dr. Chua na tigilan na sila ni Teresita dahil wala naman silang magagawa sa kaso, hindi rin naniniwala sa kanila mga pulis dahil syempre naniniwala yung mga pulis sa ebidensya at wala naman silang mabibigay na evidence kung ituturo nila si Alan Showery. Noon din sumagot ang may sanib na si Remy. Gusto mo ng ebidensya, bibigyan kita. Kinuha ni Alan Showery ang lahat ng mga alahas ko at ibinigay niya ito sa kanyang girlfriend. Dahil sa takot at nais na rin na mag-asawa na tigilan na sila ni Alan, tigilan na sila ni... Dahil sa takot. Dahil sa takot at nais na rin na mag-asawa na tigilan na sila ni Teresita Basa, sinunod nila ang gusto nito. Idinetalye ng mag-asawa, wala kasi. Idinetalye ng mag-asawa kay Detective Joe ang nangyari. Dahil wala rin namang makuha si Detective Joe na clue sa kasong ito, he took the bait. Surprisingly, it took them only half a day to stitch the evidences. Nalaman nila
na may Alan Showery na nagtatrabaho rin sa Edgewater Hospital as a technician in the respiratory department, the same department kung saan nagtatrabaho si Teresita Basa. Inimbitahan din nila ang girlfriend ni Alan Showery at pinadala ng mga pulis ang lahat ng mga alahas na meron siya. Pag-inindigan niyo yan. At the same time, inibitahan din nila ang pamilya ni Teresita Basa. Noon na ay na-identify ng pamilya ni Teresita ang ilan sa mga alahas na pag-aari nito. Nasa posisyon niyon ng girlfriend ni Alan Showery. Noong nalaman nito ni Alan, inamin niya ang ginawang krimen. Umano, ay naroon siya noong gabing iyon upang ayusin lamang ang sirang TV ni Teresita Basa. Naiwan umano niya ang kanyang tool sa kanyang bahay, kaya't binalikan niya ito. Pagbalik niya sa apartment ni Teresita, ay doon na nga walang kadahi-dahilan, wala siyang binigay na kahit anong dahilan, basta pinatay niya si Teresita Basa at kinuha niyang lahat ng alahas nito. Alan Showery was then arrested. Trial went on, but Alan Showery decided to plead not guilty and said he was forced to say that he killed Teresita. Nagkaroon ng mistrial. Kasi yung mga tao divided dun sa truth, dun sa nangyari. Kasi nga, para sa kanila, paano matutunan ng isang ghost yung kung sino yung pumatay sa kanya, di ba? So, eventually, Alan Showery was convicted because of the solid evidences. Kasi nga naman, kahit na ghost ang nagturo nun, solid naman yung naging evidence na yung mga alahas nga ni Teresita Basa ay nasa kamay ng mismong girlfriend ni Alan Showery. So he was convicted, 14 years in prison. But after some time serving in prison, he was released. Hindi niya natapos yung 14 years na dapat para sa kanya. So I wonder now, masaya kaya si Teresita Basa sa naging output ng pag-solve niya sa sarili niyang kaso. Nonetheless, it's amazing how she did what she did. She is indeed so brave even after the grave.